guys, welcome back to my vlog and my channel. So ngayon pag-uusapan natin, kung gusto mo bang pumasa sa interview, mga tips ko para sa inyo. Tips para pumasa sa exam tsaka sa interview dyan sa Pinas o sa agency na pupuntahan nyo. Okay, yung sinabi mong yan, parang music sa tenga. So ngayon, tuturuan ko kayo. Magmamagaling na naman ako kasama yung aking mga ka-board members dito. So tatanungin ko sila, makain sila. Bago tayo mag-ano sa exam, sa agency, so mag-recap o review muna tayo sa huli kong vlog. So, ito na, isa kang Pilipino ha, isa kang Pilipino. Pinoy ka, nangangarap ka pumunta sa abroad o mag-OFW sa Taiwan o kung saan man lupalot ng mundo ka gusto mo pumunta. Yung kailangan ng agency para asikasuhin ka nila, para pag-examine ka nila sa kanilang agency. So, siyempre, unang dapat may passport ka, yun. Tapos, sumunod, may PSA ka, kumuha ka na kung wala pa. Yung pangatlo, dapat mayroon kang UMID. So, lahat naman tayo may UMID kasi hindi ka Pilipino pag hindi ka UMID. Ano daw? So, ito na. Ayun yun. Tapos, eto na, nakasikaso ka ng agency, nag-text sa'yo yung agency, sasabihin, congratulations sir, magkakaroon ka ng interview, binigyan ka na ng check sa interview, babalik ka sa agency na pinag-applyan nyo. Tapos, kadalasan kabayan, yung interview with the employer, kasama na doon yung exam. So, bali, ang magkakaroon muna kayo ng exam bago interview. So, yung mga babagsak sa exam, better luck next time. Pero syempre, kaya nga narito ako. Narito ako. Diba? Para turuan kayo ng mga tips na ginamit ko bukod sa pangungopia to each other. Mga tips na ginamit namin para makapasa sa agency. So, kung sa exam, mayroong mga tips. Siyempre sa interview meron din. Pero ito, medyo wag na muna kayong kumapit sa mga kuwang-kuwa na yung swerte-swerte na yan. So walang swerte-swerte sa exam. So ito na. So, ayun na, nandun ka na, mag-e-exam kayo. Kung minsan guys, bago kayo papuntahin dun sa agency, so sabihin ng agency kung ano yung attire nyo sa exam. Siyempre, kalimitan na kulay puti, tapos closed shoes, tapos nakapantalong kayo, ganun. Tapos, madaling araw yung ginagawa minsan. So, ayun, madaling araw, pupunta kayo sa agency, tapos pipila kayo. Tapos, siyempre, pagdating nyo, galingan nyo na guys. Bigyan nyo na lahat-lahat ng makakaya nyo para pumasa. Dito na tayo, eto na! Nag-e-exam ka na. Narito ka na. Ang hawak mo lang, ballpen, tsaka siyempre, yung questionnaire ng agency. So, tips ko na naman ulit, huwag na kayong gumamit ng calculator kasi yung calculator, alam mo yung calculator, may Tagalog yan. So, talapindutan ng mga numero sa matematika. Galing. So, tips ko, ito na. Gamitin ng PEMDAS. So, siyempre, PEMDAS ako. Ayaw ko yung turuan sa MDAS lang. Kasi yung iba sinasabi, iba mga vlogger dyan, sasabihin MDAS. Paano kung may parenthesis? So, siyempre, yung nasa loob muna ng parenthesis, yun yung ating isosolve. So, bago multiplication, division, addition, saka subtraction, parenthesis muna. Minsan, 1 to 15 o 1 to 20 lang siya na question. Tapos, yung bawat isa, sasabihin nila parang 5 points yung isa with equation. So, wag niyong kakalimutan yung equation. Actually, guys, marami talagang nabagsak dito. Halos 50% sa pagkuhan. Kahit susan lang. So, halos 50% talaga nabagsak sa exam. Tapos, syempre yung mga pumasa, congratulations sa inyo. Dahil may kasunod pa yan. Pagkatapos ng exam nyo ng mathematics, magkakaroon pa kayo ng parang sa ITEST. Exam din nyo 1 to 100. Yung parang titignan kung gaano kabilis yung isip nyo. So, ayun, ITEST. So, magkakaroon ka na actually, 20 minutes lang siguro yun. Tapos, medyo galingan nyo na doon. Ang kailangan dun parang nasa 90% dapat wala kang mali o 100% dapat wala kang mali. Ganun. Pagkatapos nun, depende sa employer kung magkakaroon kayo ng pre-king. Gamit yung chopstick, dun naman makikita ng employer kung mabilis talaga yung tumilos, ganun. Ayun, may nag-recording doon, may nag-video sa inyo doon.
Actually, wala nang bagsak doon. Kayong mga natira na nakapasa sa sa exam, kayo rin yung sasalang doon by batch by batch hanggang sa dumating yung employer. So pagdating na ng employer, eto na. So kalimitan yung employer nyo na mag-i-interview sa inyo, yun na rin yung brokers nyo rito sa Taiwan. Tulad sa amin, yung employers na sinasabi. Kasi kalimitan yung mga brokers, kasama rin sila sa HR department ng company na papasukan nyo dito sa Taiwan. So ganun. Tapos, guys, mapaiba muna pala ako. Mayroon akong isisingit tungkol sa klase ng interview. So mayroon tayong 3 types of interview. Yung una, yung biodata selection. Sumunod yun yung employer's interview. Tapos sumunod yung Skype interview. So sa biodata selection, yun yung salitang biodata. So pagpasa mo ng biodata mo sa agency, ipapasa niya yan sa company. Tapos yung company, based on biodata mo, i-review nila yan. So swerte mo kung isa ka sa na-select. So pagka na-select ka, syempre selected ka na. Tapos yung pangalawa, yung employer's interview, yun yung contact nyo with the employers. Yun yung pupunta ka sa agency, tapos interviewin kayo ng mismong employers nyo. Tapos yung pangatlo naman, syempre, Skype interview. Wala kayong makikita ang pagmumukha ng tao dyan. Papasok lang kayo sa isang room, tapos meron ng computer, tapos through via A1 internet, gano'n, yung employers nyo, boses nilang maririnig, boses niya lang, tapos sasagutin niyo lang sila. So, ayun, umpisa na tayo ng interview. So ngayon, ang tips ko naman sa pag-interview, syempre guys, avoid kuwang-kuwan, mga ka-echusan dyan. Dapat medyo less yung commotion mo, less yung mga galaw-galaw ng katawan mo. Ano pa ba? Yung eye-to-eye contact daw, syempre, dapat nakatingin ka sa employer. So, habang sinasagot mo yun, saka yung tipong dapat magpaka-sprite ka, alam mo magpaka-sprite, magpakatotoo ka sa mga sagot mo. Magpakatotoo. Ang corny, nagpatawa ka dun. So, ayan yung mga tips natin dyan. So, eto na, nandito na tayo sa interview. Huwag kayong mahihiyang sumagot. So, yung mga mag-i-interview sa inyo, kalimitan niya, mga Chekwa, hindi rin sila marunong sa kuwan, mga kabayan. Hindi rin sila marunong mag-English masyado. So, mas magaling ka pa doon. Kaya, minsan, may katabi silang interviewer. Translator pala. Ayan, nawawala ako sa sarili ko. May translator. So, ito yung mga tips natin sa interview na pwedeng itanong sa inyo na pwede nyo ring sagutin. Pero yung unang tanong, introduce yourself. Yun agad-agad. Bubulat-lat sa'yo. So, dapat, syempre, do research ka rin dyan kung paano ka sasagutin mo yun. Syempre, English, kasi hindi man makakaintindihan ng Tagalog. So, introduce yourself. Paikliin nyo na lang guys, hindi nila kailangan ng mga pangarap mo. Sasabihin mo pa yung pangarap mo sa buhay, saan ka naggaling na lupalop ng Pilipinas, wala na silang pakialam doon. So syempre, paikliin mo siya. Ang una-unang gagawin mo, so syempre, state your name. Tulad na sa akin, ito talaga kasi na pinaka-concrete na sagot ko. Nang sinabi sa akin na, introduce yourself. So syempre, my name is Aljon Barcelon. 27 years of age, graduated, second years in vocational technology, ganun ako. Tapos, syempre, kung hihimayin natin yan, pangalan, tapos, syempre, edad mo, tapos, educational attainment, agad-agad. So, wala nang pakialam yan, wag mo nang i-state doon kung saan kang galing na elementary. Baka mamaya sabihin mo pa elementary o high school. Kung high school ka lang, so, syempre sabihin mo na lang na high school graduate ka o kung saan kang high school na graduate. Tapos, sundan mo agad siya ng background mo sa pagtatrabaho. Yun agad-agad sabihin mo. Halimbawa naman, nakapagtapos ka ng kolehiyo, sabihin mo kung anong kuwan ka, ano yung tinapos mo, tapos, pagkatapos nun, yung trabaho mo na. So, actually, kasi sila, tulad sa akin dati, nag-focus lang sa akin yung employers ko nang narinig niya yung kung ilang taon na ako nagtrabaho sa company. Tips ko lang ulit doon, mag-do research kayo pagdating sa company kung ano yung background ng company, guys. So, halimbawa, yung company kasi pagawaan siya, electronic company siya. Siyempre, bawa, meron ka rin background sa electronic, doon na medyo pakadiinan nyo ng konti na marinig talaga nila ng klaro. Tapos kung halimbawa, mas mahaba pa yung trabaho na inilaan mo sa electronic, yun, medyo plus point na rin yun sa'yo. Tapos, sumunod, yung sinasabi nila, why should we hire you? Ang dami ng mga tanong na to eh.
Actually, hindi na ano to sa akin na tanong. Pagka may tanong na lang sa inyo na why should we hire you? Pero tingin ko sa akin lang ha, why should we hire you? Siguro, ang hinihingi nila dito na sagot, wag kang, why should we hire you? Eto na, babasahin ko na kodigo. I am hardworking, fast learner, I can work in a heavy process and willing to learn any process. So, ito yun. I do believe that by my skills and working experience, I can meet your company standard. O parang ganon. Siguro ganon ang gusto nilang kuhan. Kasagutan doon. Yung tipong, ba't kailangan ka namin i-hire? So, kumbaga, basta hindi. Tinanong nila, bakit mo pinili yung Taiwan? Pero syempre, magpakabida-bida ka na rin sa kanila. I choose Taiwan because Taiwan has the highest safety standard. Tapos tinanong din ako yung flexibility ko sa shifting. So syempre tatanungin kayo niyan, okay lang ba sa'yo magpanggabi ka? Syempre sasagot mo, okay. Kasi yung shifting dito, pagka ikaw nagpanggabi, 3 years ka na napanggabi. So swerte mo kung pang umaga ka kasi 3 years ka na rin pang umaga. Tapos syempre yung tanong na willingness to leave your family. Halimbawa, applicable to minsan sa mga mga babae na single mother. Yung tipong halimbawa, kung may hair ka namin, sino magbabantay ng anak mo? Kunwari, ganun yung tanong sa inyo. Siyempre, ibida mo na lang na yung pamilya mo, yung nanay mo, sa side ng asawa mo, ganun. Ayun lang. Yun lang yung mga tips natin. Be confident, kapalan mo yung mukha mo. Sabi din yung iba, wag ka daw kakabahan. Hindi, sasabihin ko sa inyo, kabahan na kayo. Kasi kahit naman sabihin ko na wag kayong kabahan, kakabahan pa rin kayo. Tapos pagka magantay ka na ng ilang oras, ilang minuto, i-announce na rin naman ng agency kung sino yung mga napili. So hindi sa binabasag ko yung trip nyo ha. Kasi out of 200 na nag-exam, nasa 50 lang dyan na makakapasa. Kaya gawin mo na yung best mo, galingan mo na, bida-bida ka na, yung tipong mabunganga mong babuladas mong dila, gamitin mo na dyan. Huwag kang mahihiya. So sagutin mo sila straight to the point. Kahit maiikli lang yan, okay lang naman. Tapos syempre sagutin mo sila ng English, malinaw. Tapos actually guys pala, bago matapos to, magkakaroon sa mga lalaki lang naman to, yung papapaanhin kayo, ang tawag yan, papabuhating kayo ng 20 kilos na buhangin. Meron din dalawang klase ng buhangin. Yung isa 20 kilos, tapos yung isa parang 45 kilos o 40 kilos. So titignan doon kung yung katawan mo angkop ba sa pagtatrabaho dito sa Taiwan, o may mga sakit-sakit ka. Siyempre pagka nahihirapan kang buhatin yun, parang hindi ka physically fit para sa trabaho na gano'n, hindi ka matatanggap. So medyo lakasan mo na lang yung pagbubuhat. Malalaman nyo rin naman yung tamang pagbubuhat, yun na lang gawin nyo, yung gamitin yung tuhod, wag gamitin yung likod sa pagbubuhat kasi mahihirapan kayo buhatin. Yan lang, kita-kita tayo sa sunod nating vlog. And this is Aljo's Daily Vlog. Follow nyo syempre Aljo's Daily Vlog in Facebook. May Facebook page tayo. Sa mga hindi pa dyan nag-subscribe na kayo. Sa mga nag-subscribe na, huwag kakalimutan i-click ang notification button para ma-notify kayo sa mga susunod nating video.